Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban po namin ipanahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop, upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.' Sinabi nila sa igos, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Ngunit sumagot ang igos, 'Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.' Kaya sinabi nila sa ubas, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan, yaon kung ako ang maghahari sa inyo.' Kaya sinabi nila sa dawag, 'Ikaw na nga ang maghari sa amin.' Ang sagot ng dawag, 'Kung talagang ibig ninyo akong maghari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan, at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon. Sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwas ng bayan. Sinabi na sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya lumabas ulit, nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi na sa kanila, bakit kayo tatay-tay lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa huling nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tagi-1 denaryo. At nang lumapit ang nauna, inalaka nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubusan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa kabutihang loob ko? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Biyaya po at mapagpalang umaga sa ating lahat, sa mga nanonood sa kanilang tahanan, sa mga nakikinig sa atin hong mga chapels, sa atin hong mga kababayan na nanonood din sa iba't ibang bansa, sa atin hong mga magtatrabaho ngayon pa lamang sa umagang ito, sa mga nagdiriwang ho ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang wedding anniversary, congratulations po. At kung saan man ho kayo naroroon, ay patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang atin hong ebanghelyo ay tumutukoy hindi ho sa trabaho. Hindi ito tumutukoy sa kung magkano ang suswelduhin. Don't be misled. Sapagkat kung pag-uusapan ho natin ay yung trabaho at ang upa, it is quite intriguing. In terms of economic justice and social justice, hindi ito katanggap-tanggap. Ay, tunay naman ho. Ay yung mga latecomers, isang oras lang nagtrabaho, tapos 450 ang ibibigay.
ng may-ari, ay magagalit din ho siguro yung mga nagpapatrabaho. Magagalit din ng employer. Ay kahit kayo man din na nagtrabaho ng buong maghapon, ay magtatanong din. Kaya nga ho, ang usapan sa ating ebanghelyo ay hindi ho tungkol sa trabaho. Hindi ho ito tungkol sa upa. Ay tungkol ho saan? Tungkol ho ito sa kaharian ng Diyos. Sabi ko nga ho, don't be misled. Sapagkat ang sinasabi sa ating ebanghelyo ay ganito. Ang sabi ng ating Panginoon, siya naghahanap, yung may-ari ho dito ng ubasan ay ang ating Panginoon Diyos. At tayo ho ay ang mga manggagawa. May nagtrabaho ng agang-aga, ilang oras, at may nagtrabaho ng isang oras, pero pareho ng gantimpala na tinanggap. Ang tanong ko naman ho ay ganito. Kayo ba ay maiinggit kung ang isang tao na sa mahabang panahon ay nagpakasarap sa buhay at nung siya may sakit at malapit ang mamatay, ay saka nagsisi at nagbalik loob sa Diyos? Pwedeng sabihin natin, it's unfair. Ay simula't simula pa, bata pa ako, hanggang sa tumanda, ay naglilingkod na sa simbahan. Pwedeng sabihin natin yan. Pwedeng sabihin natin, tayo ay mga Katoliko. Ang tagal ko na naglingkod sa simbahan. Ay, hindi naman makatarungan yan. Hindi nga kayo nagsisimba eh. Hindi nga kayo nagdadasal. Makapasok nga ng simbahan, hindi kayo makapunta. Sasabihin pa ninyo kay sisimba pag naglilibing. Ay kung kayo nga ay naglilibing, sa labas pa kayo nasimba. Hindi nga kayo nakikinig. Pero nung malapit kang mamatay, aba, ay panay ang hingi ng tawad sa Diyos. At itong taong ito'y napunta sa langit. Ano ang inyong damdamin? Matutuwa ka ba? Yan ho, ang kaharian ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kabutihan ng Diyos. Pwede sabihin natin, unfair naman. Hindi naman niyang karapat-dapat. Pero hindi ho eh. Sapagkat, ang grasya ng Diyos, ang biyaya ho ng Diyos, ito ho ay hindi natin in-earn. Ang ibig kong sabihin, ang grasya ng Diyos ay kusang ibinibigay sa atin. At hindi ho natin pwedeng pagtrabahuhan ang salvation, ang pagliligtas, sapagkat ito ho ay gawain ng ating Panginoon Diyos. Ay iba ho ang mentalidad ho ng iba. Kapag ho yan ay taong simbahan, ang gusto ng mga may privilege. Privilege na gusto laging makaupo sa unahan. Privilege na gusto lagi ay special kay Father. Ay buti na lamang naman ho dito sa atin sa simbahan San Jose at ang mga nakaupo sa una ay iba't ibang tao. Sapagkat para sa iba, ay pag malaki ang binibigay sa simbahan, ay gusto nila ay nasa unahan. Aba, ay teka muna, ay hintayin mo ho natin. Kung may nakaupo ho di ang ibang ordinaryong tao, ay para ho sa lahat, ang upuang ito. Di naman pwedeng sabihin natin na ako'y malapit kay Father, ay para na ba ako maghahari-harian sa simbahan? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Ang mga nauuna ay mahuhuli, at ang mga nahuhuli ay mauuna. Ano sinasabi dito? Yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang mga Israelita, para bang privilege para sa kanila sapagkat sila ay mga naunang nakakilala sa Diyos. Yung mga panghuli ay wala kayong karapatan at kayo panghuli pa sa biyaya ng Diyos. Ay hindi ho ganun ang usapan. Sa Diyos, wala hong pinipiling oras, wala hong pinipiling taon. Sabagat
kahit na sa huling sandali ng iyong buhay, na-realize mo na ang kabutihan ng Diyos ay naramdaman mo at ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, aba, hindi na titignan ang iyong nakaraan. Ang titignan ng Diyos yung ikaw ay ngayon. Kaya para sa atin, ang treatment ng Diyos ay pare-pareho. Hindi katulad dating tao, iba ang treatment kung humarap sa ibang tao. Kapag may sinasabi sa buhay, iba ang treatment. Kapag medyo hindi pinapansin sa lipunan, iba ang treatment. Ay kakaiba ho yan sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat nakita natin na kahit sa huling sandali ng kanyang pagtatrabaho, ganon ang kanyang tinanggap. Kaya anong reaksyon ng mga nauna? Inggit. Ano nagagawa ng inggit sa atin? Unang tigit sa lahat, ang inggit ay nakakapagpapangit at nakakapaglayo sa atin sa langit. Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba, ay ako'y pinagpapalaan ng Diyos, baka ikaw ay hindi. Ba, hindi ho ganun dapat ang mentalidad. Pag sinabi sa atin ng ibang tao, ay kaswerte mo naman at binibiyayan ka ng ganyan, ano sagot natin? Ang Diyos ay mabuti, bibiyayaan ka din. Hindi yung pwede sabihin natin, ay ako lang special sa Diyos. Napakasarili naman natin. Ay ikaw ba ay matutuwa? Na kapag ikaw ay nasa langit, tapos yung asawa mo ay wala sa langit. Ikaw ba ay matutuwa? Na pag pumunta ka sa langit, wala ang mga kaibigan mo. Lasa ko naman ikaw ay malulungkot. Ay kasarap kong pumunta sa langit ng madami. At makikita mo daw ng mga kaibigan mo, ang iyong mga mahal sa buhay, ay parang nakakalungkot din namang isipin, ikaw lamang ang pinagpapala. Nakakalungkot namang isipin na parang ikaw lamang ang anak ng Diyos. Kaya nga minsan na sinasabi natin, aba, ay parang sila lang ang anak ng Diyos. Ay kami din naman, tayo din naman, ay anak ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang relihiyon na ang kanilang relihiyon lamang, kanilang simbahan lamang, ang mga membro lamang nila ang maliligtas. Ay napakasarili naman ho ninyo. Gusto niyo kayo laang, ay paano naman ang iba? Hindi ho ganyan ng Diyos tumingin. Actually naman ng Diyos, hindi naman tinitingnan kung anong kasabi ka ng relihiyon. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos ay yung marinig natin siya at tayo ho'y magbalik loob. Sapagkat ang grasya at ang pagliligtas, yan ho ay biyaya at kusang loob na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya wala ho tayong karapatan na ikumpara ang ating sarili sa ibang tao. Kapag ikinumpara ho natin ang ating sarili sa ibang tao sa kung anong meron siya, pwedeng sasabihin natin, ay, mas maswerte ako sa kanila. Pag kinumpara pa din natin ng iba, ay, kaswerte mo naman. Hindi. Ikumpara natin ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos at ma-realize natin na we are totally nothing before Him. Sapagkat ang lahat ay galing sa Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi nang tulad sa atin. Dahil ang kanyang kantarungan at kagandahan labay higit pa sa ating turing at sukat, lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ang atin pong itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahan loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala,
At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa na, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon namin Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya, nang walang hinihiling na kapalit. Naniniwala kami na sa piling ka namin at binibiyaan mo kami ng mabuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sipo kagandahan loob na ritong aming mayalay, mula sa lupat mo na yung pagawang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sipo kagandahan loob na ritong aming mayalay, mula sa katas ng ubas mo ng pagawang alak nito para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmagandang lobong bigay sa amin upang maihain, ay sanawang gumanap na iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may dadagdag sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan, sa pamagitan ng anak na minamahal, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ang ipong banal ang makaloob nito upang para sa amin ay maging katawan ng tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ninibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawal mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabaring marinina ng Diyos ni pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama po natin awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag po ng aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo Kung rin. minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
May namahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanihan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulot ang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan ng isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon At sumaiyo rin. at palain po kayong lahat kasama na po kayong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na. Humayo po kayong taglayin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.